voltage po, no, 235. Allowed po yan. Positive, plus 10 or minus 10, allowed pa po kasi 220 volts. So, sobra po siya ng 15 volts. No? So, pag binuksan po natin yung ilaw para po makita po natin kung effective po ba yung product natin, ito po ay 100 watts. Ayan, makikita nyo, that is 100. Ngayon, pag ito pong ating devices, pwede nyo pong isaksak sa any outlet, kahit po itong ating 25 UF pag 3,000 and below. Ngayon, isaksak lang po natin dito, no? Ayan po, no? Makikita po natin. Yun pong ating 100 watts, naging 67 watts na lang po. Any electrical outlet, kasi isa lang naman po ang ating electrical outlet sa bahay. So, yan po yung ating 25 UF. And then, kung ititestingin po natin yung ating 50 UF, no? Ito po yung ating 50 UF. Wala po itong saksakan sa likod. Ito po yung kinakabit sa breaker. And pag sinaksak po natin yung ating 50 UF, makikita po ninyo, yung 100 watts, naging 43 watts na lang po siya. So, yan po yung gamit po ng ating 50 UF and 25 UF na device. Okay, so try po natin naman yung ating electric kettle. Okay, so yan po. No? So pag sinaksak po natin yung ating electric kettle, ito po, no? Ayan, makita nyo lang po yung wire. Ito po yung electric kettle natin. Okay, so sasaksak po natin para po makita po ninyo kung ano po yung consumption. Ayan, on po natin. Okay, so ang consumption po is 1,425 watts. Okay, so makikita nyo po nakailaw po yung ating electric kettle, and ang gamit lang po nito ay pwede nyo pong isaksak dito directly dito po sa pinakailalim, meron po yung socket, no? So ang gagawin po natin, bubunutin po natin yung ating electric kettle. Okay? Saksak po natin dito sa may pinakailalim, yung socket niya, and ito po yung isasaksak po natin, no? So makikita nyo po, no? So yun pong 1,400 plus watts kanina, 36 watts na lang po. Ayan, nakailaw po siya. So bakit po nangyari yon? Binawasan niya po kasi yung tinatawag na reactive power, no? Kahit pa ho 2 minutes kayong magpainit dyan, sobrang tipid pa rin po kayo sa wattage consumption, no? Na pag normal usage nga po, pwede pong makabawas po ng inyong kuryente. So, ito po yung maganda po dito, yung 25 UF kasi po pang resistive appliances po yan, pang dito, no? So, yung pong pinakita ko sa inyo kanina ng mga design ng ating devices, kasi po yung marami pong nagsasabi po, no, na bakit daw po hindi pwede na ito lang ang gamitin na 25 UF, no? So, ito po yung gamit po niya. Ayan, yan pong 25 UF na yan. Yan po ang mga gamit niya. Kaya po mas effective yung ating device sa mga resistive appliances